Nangyayari na naman ngayong season ang pinakakinakatakutan ni Jonathan Kuminga sa Golden State Warriors dahil matapos ang ilang games na paglalaro nito bilang starter, tinanggal na nga siya ni Coach Steve Kerr sa kasalukuyang rotation. In fact, kahit man wala siyang injury, hindi pa rin siya pinapaglaro o binibigyan man lang ng playing time kagaya ng nangyari last game laban sa Chicago Bulls. At sa inaasahang pagbabalik ni Stephen Curry sa lineup, inaasahan na hindi na naman siya makakapaglaro at makakasama bilang starter. Kaya marami ang nagsasabi ngayon na isang malaking pagkakamali ang pagpirma niya ng bagong kontrata sa Golden State dahil sayang na naman ang talento nito sa hindi nila muli pagpapalaro sa kanya. Nawawalan na naman ang rhythm at confidence nito at napipigilan ang pag-improve ng kanyang laro. Kaya ibinulgar ng isang insider na siguradong magre-request nga si Jonathan Kuminga ng trade sa mga susunod na buwan. Samantala, makalipas ang 3-game road trip ng Los Angeles Lakers, magbabalik na nga sila sa kanilang home court kung saan kakalabanin bukas sa quarterfinals ng NBA Cup ang San Antonio Spurs. At bago pa magsimula ang laban, inanunsyo na ng lahat na maliban kay Maxi Kleber, available na nga sa lahat ng iba. Yes mga idol, hindi kasama sa injury report si Marcus Smart na inaasahang makakasama na sa lineup matapos ang ilang game na pagkawala. Maliban dyan, inanunsyo rin naman ng San Antonio Spurs na walang Victor Wembanyama dahil kasalukuyan nga itong nagre-recover sa kanyang calf strain na siyang naging rason ng hindi niya paglalaro. Kaya isang napakalaking good news at oportunidad nga ito sa Lakers para dominahin ang kalaban lalo pat simula nang mawala si Wembanyama, nag-i-struggle na nga sa opensa ang team na ito. As of now, ayon sa report, kung sakaling maipanalo ng Lakers ang laban bukas, posible nilang makalaban ang OKC Thunder sa semis. Kahit man hindi naging maganda ang umpisa ng Orlando Magic sa kanilang quarterfinals game laban sa Miami Heat sa maaga nilang pagkakatambak, nagawa pa rin naman nila ditong makapag-comeback 117-108 sa pagtatala ng double-digit points ng 6 na manlalaro na pinangunahan ni Desmond Bane na merong 37 points at si Jalen Suggs na merong 20 points. At sa pagkapanalo, sila na ang aabante sa semis ng NBA Cup kung saan makakalaban ng New York Knicks na tinalo rin naman ng Toronto Raptors. Kaya siguradong makakakuha ang Orlando Magic ng mas malaking pera. Bukod dyan, umangat na rin naman sa 15 wins, 10 losses ang kasalukuyang record bilang number 10 sa Eastern Conference. Medyo magkakaproblema lamang sila sa mga susunod na games since mas malalakas na team ang kanilang makakalaban nang wala ang isa sa mga key player nila na si Franz Wagner. Pero as of now, napakagaganda ng nilalaro ng team na ito, napakagandang adjustment at game plan ang ginagawa ng kanilang coaching staff.